All-time low ang 60 pesos and 10 centavos na halaga ng piso kontra dolyar sa pagsasara po ng palitan kahapon. Sa gitna po yan ang nagpapatuloy na gyera sa Middle East. Balitang hatid ni Jamie Santos. Sa gitna ng mga pag-atake sa oil facilities sa Middle East, nagsara ang palitan sa 60 pesos and 10 centavos, pinakamahina sa kasaysayan. Unang beses na sumampa ito sa 60 peso level. May punto pa sa intraday trading na umabot ito sa 60 pesos and 40 centavos. Mula nang sumiklab ang gulo noong February 28, nasa 58 peso level hanggang 59 peso level ang palitan. Ayon sa propesor at ekonomistang si Emmanuel Leyco, unang mararamdaman ang epekto nito sa pagtaas ng presyo ng mga inaangkat na produkto. Kasi ang mga inaangkat natin, ang ginagamit natin ay dolyar. So ang ibig sabihin niyan, ay mas maraming piso ang kailangan para makabili tayo ng mga ini-import natin sa labas. Anya, bagaman hindi ang gulo sa Middle East ang rason ng pagsadsad ng piso, ito ang rason sa pagtaas ng presyo ng petrolyo na binibili natin sa pamamagitan ng dolyar. Bagamat magkaiba, ito po ay related dito. No? Ang demand natin sa dolyar ay lalong lumalaki, kaya po humihina ang piso. Isa sa direktang apektado ng pagsadsad ng piso ang mga importer. Tumaas rin ang kanilang gastos dahil sa nagmahal na petrolyo. Sa ngayon, di pa sila nagtataas ng presyo dahil may dati pa silang stock. Ngayon kaya pa. Pero 2 weeks from now, maraming mga negosyante kataas ang presyo yan dahil may mga bago na kami mga inventories, mga stocks sa parating na sure po, nandun po yung effects ng pagtaas ng logistics and importation cost. Umaasa rin ng mga importer na makakatulong ang pamahalaan sa pamamagitan ng tax incentives o subsidy, lalo't mas ramdam nila ang epekto ng mahinang piso, bagamat nakikinabang naman dito ang mga exporter. Ayon kay Philippine Exporters Confederation Incorporated President Sergio Ortiz Luis, inaasahan na raw nila na aabot sa lagpas 60 pesos ang foreign exchange rate. What is important is that it doesn't come very fast, yung depreciation ng peso, and it doesn't create inflation. In this case, hindi siya mabilis, and I don't think it will create inflation. May kapangyarihan ang Bangko Sentral ng Pilipinas na makontrol ang paggalaw ng halaga ng piso sa pamamagitan ng pagbili ng dolyar o pagbenta nito mula sa dollar reserves ng bansa para hindi masyado sumipa ang forex. Sa isang pahayag, sinabi ng BSP na batay sa flexible foreign exchange rate policy, ang iniiwasan lang nila ay ang malakihang paggalaw ng palitan ng piso na maaring makaapekto sa inflation. Hindi raw nito polisiya na maipako ang piso sa iisang level. Ang magagawa lang ng Bangko Sentral, katulad po ng sinabi ng BSP Governor, ay pangalagaan yung stability ng ating currency. Drastic ba ang pagbabago o hindi naman? Ito naman po yung pagsampa ng piso kontra dolyar sa 60. Inaasahan na po natin yan eh. Psychological threshold ang 60. Kapag mataas ang halaga ng dolyar, mas malaki ang naiuwi ng mga pamilyang tumatanggap ng dollar remittance. Pero para sa ilan sa kanila, balewala ang inilaki ng padala kung mabilis naman ang pagmahal ng bilihin. Walang kwenta. Mas maganda pa kung ibaba na lang para bababa din ang mga bilihin. Nakakaawa yung mahirap na lalong naghihirap. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay po sa pagsuspindi ni Pangulong Bongbong Marcos sa taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan, kausapin po natin si Mega Manila Consortium Corporation spokesperson Juliet De Jesus. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ano po ang reaksyon ng inyong grupo sa pagsususpindi po sa taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan? Siyempre, sa umpisa, nagulat kami. Bakit hindi pa namin nai-implement? Sinususpindi na. First time ho ba ito nangyari sa ganitong pagkakataon na na-announce tapos hindi ho napatupad? Opo. I see. At gaano naman ho tindi na yung effect ng pagtaas po ng presyo ng diesel sa inyo pong hanay? Naku, malaki na po ang tindi kasi kung nakukuha namin at least 2 pesos per liter or na wala pong gera, doble po yung times 2 po yung doble.
I see. At papaano ho yung mga ginagawa ninyong adjustment sa inyo pong pang-araw-araw na pagbiyahe? Ang ginagawa po namin, less deployment po. Less deployment at Okay, may mga tsuper din ho ba kayo na hindi pumapasok muna dahil sinasabi nga na baka nahihirapan po sa ganitong arrangement o sitwasyon? meron po. Ito po, problema rin namin ng driver. At papaano ho yung mga nauna ninyong petisyon? Ano ho bang inyong update ngayon dyan? Ang update po namin na suspended ako po ang gobyerno, the OTR and FRB na meron pong other subsidy na pwede pong ibigay ang gobyerno sa mga transport operator. I see. Kagaya po subsidy sa fuel, driver, tsaka po nagbabalak po silang mag-serve contract for us. I see. At gaano ho ba karami ngayon ang parte po ng inyong grupo? Nako sa MMC po, marami po kami kasi majority po sa city operator. Something like 8 company consortium. Sige po, baka may panawagan na lang ho kayo sa ating gobyerno ukol pa rin ho dito sa inyong pong petisyon. Kami po ay nananawagan sa ating mahal na presidente, sa DOTR at sa LTFRB. Sana po, kung meron man po kayong mga plano in replace of the fare increase na nang suspinde, sana makabuhay naman po sa mga driver. Okay, marami pong salamat sa inyo pong ibinigay sa aming oras, ma'am. Yan po naman si Mega Manila Consortium Corporation spokesperson, Juliet De Jesus. Mahigit 40% ng mga Pilipino ang naniniwalang dapat unahin ng gobyerno ang gawing abot kaya ang presyo ng mga pagkain. Ayon po yan sa isang survey. Sa pagtaas kasi ng presyo ng mga bilihin, ilang mamimili at negosyante na ang nangangamba para sa kanilang kita at pagbabudget. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Kung tuloy-tuloy ang pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo bunga ng gera sa Middle East, hindi maiiwasan na mahahatak din pataas ang presyo ng ibang bilihin gaya ng pagkain. Kaya nangangamba ang ilang mamimili na baka kahit anong higpit nila ng sinturon, hindi pa rin sumapat ang budget nila sa pang-araw-araw. Hindi pa tumatas yung sahod. Wala na, binabudget na lang namin. Kunti-kunti na lang ang bibilin para makaraos lang. Magtipid na lang Hindi na tayo kakain. Pati ang negosyong karinderya ni Dimalin, apektado. Hindi na raw gaanong bumibili ng pagkain ng mga suking taxi driver na hirap din sa nakalululang presyo ng gasolina. Masakit sa bulsa. Magbawas na lang sa takal kasi hindi ka naman pwede magtaas ng taas kaagad kasi iwanan ka. Kabilang sila sa 41% ng mga Pilipino na naniniwalang ang dapat unahin ng gobyerno ay magawang abot kaya ang presyo ng pagkain. Base yan sa Pulse Asia Survey mula February 27 hanggang March 2, kung saan tinanong ang 1,200 Pilipino kung ano ang unang dapat matugunan ng gobyerno. Kabilang din sa gustong patutukan ng korupsyon, dagdag na trabaho, edukasyon at healthcare. Dapat lang kasi lahat tayo, yan ang pinaka-importante pagkain, lalo yung bigas. Wala. Anong mga gawin natin? Sa Mega Q-Mart sa Quezon City, damang-dama rin ang pagtaas ng presyo ng karning baboy at isda. Ang kada kilo ng yempo, umaabot na ng 420 pesos. 320 hanggang 340 pesos naman nabibili ang kasim. Nasa 200 to 240 pesos naman ang galunggong. At 220 pesos hanggang 230 pesos naman ang bangus. Daing ng mga nagtitinda, kasabay ng pagtaas ng presyo, ang pagtumal ng benta. Kaya pati sila, lugi. Alam mo, pag tumaas ang gasolina, lahat damay na lahat yan. Kasi lahat ginagamit ng gasolina Transportation, sa lahat. Ngayon talaga lugi talaga kami ngayon sa to. Kasi tumaas na ang palinda, tapos matumal pa, talaga lugi kami. Kung dumating yun ang presyo, siyempre, dadagdagan mo yun. Hindi pwedeng ganun pa din. Siyempre, kailangan mong kumita. So, mahirap, pero sige lang, laban lang. Pangamba nila,
baka maipit din sila sa patuloy na pag-alagwa ng presyo ng langis. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Isa pang sakay ng lumubog na MV Tricia Kirsten 3 ang na-recover sa Lantawan, Basilan. Natagpuan ang bangkay sa dagat ng mga mangingisda at positibo po itong kinilala ng mga kaanak niya base sa mga suot na damit at sapatos. Kabilang po siya sa mga sakay ng MV Tricia Kirsten 3 na lumubog sa Balok-Balok Island noong pong January 26. Sa datos po ng Philippine Coast Guard, 66 na ang namatay sa paglubog ng barko. 13 pa ang nawawala. Halos 300 naman ang nailigtas. Arestado ang isang lalaking motorcycle rider matapos siyang sitahin sa isang checkpoint sa Kabakan, Cotabato. Base po sa investigasyon, sinita ang rider dahil walang side mirror ang gamit niyang motorsiklo. Nang hingin ang mga dokumento ng motor, nadiskubre ng PNP Highway Patrol Group na peke ang mga ito. Nalaman din na nakaw pala ang motorsiklo. Ininspeksyon ang motor at nakitaan pa ang lalaki ng 5 pakete ng hinihinalang shabu at drug paraphernalia. Hawak ngayon ng pulisya ang rider na walang pahayag. Isang kwento ng inspirasyon at katatagan ng kababaihan ang tampok sa episode ng Magpakailanman Bukas. Timing ngayong Women's Month. Hindi ka mabubuntis kung di ka nagpaano. Ano? Kaya ko naman pala kayo ng mga anak ko. Yan ang kwento ni Mommy Len Timbol, aka Mommy Sugpo, na real-life nanay ni Herlene Budol. Si Herlene mismo ang bibida sa episode. Makakasama nga rito si Juancho Trevino. Bukas na po yan, 8:15 p.m. sa GMA. Balik teatro sina Stars on the Floor celebrity dance star Jasmine Curtis Smith at Sparkle star Royce Cabrera. Magtatambal sila sa stage play adaptation ng Cinemalaya film na Endo. Kwento ni na Jasmine at Royce sa Inyong Mare, enjoy sila sa kanilang rehearsals at marami rin silang learnings. Sabi pa ni Jasmine, nakatulong ang exposure niya sa Stars on the Floor sa kanilang mga movements sa stage. Ibinahagi rin ni na Jasmine at Royce kung ano ang natutuhan nilang difference ng film at teatro. Pinakauna talaga, wala kang take two. Siguro yun ang kailangan mong i-build na strength na yung tiwala sa sarili and yung relaxation mo pag sampa sa stage. Sa teatro talaga kailangan mong ibigay 101% ng katawan mo kung anong kayang ilabas ng katawan mo kasi sabi nga ni Jess, walang take two. So simula na umilaw yan, nasa entablado ka, wala nang alisan. Mag-a-advance si Pinay tennis star Alex Ayala sa round of 32 ng Miami Open sa Amerika. Tinalo niya sa round of 64 si Laura Siegemund ng Germany. Si Siegemund ang nakakuha sa first set, habang parehong 6-3 ang score sa second at third sets pabor kay Alex. Halos 3.5 oras nagtagal ang laro ni na Alex at Laura. Sunod na makakalaban ni Alex si Magdalene ng Poland. Kwento ni Alex, matapos ang laro, masaya siya sa naging improvement ng kanyang laro, lalo't noong nakaraang taon ay number 140 siya sa rankings ng Women's Tennis Association at ngayon ay number 29 na siya. I'm really pleased with how I'm handling everything as a whole. A lot of things have changed for me, especially this year in this season. So I think I'm doing a good job of keeping that balance of being hungry and staying happy and still working hard.